Bagong lahat, luma muna. Pwede na ulit magyabang si Anthony Edwards nang ilaglag niya ang Golden State sa playoffs. Isang OG na naman ang tinalo nitong si Edwards. Hindi si Steph yun kasi nga injured, kundi si Draymond at itong si Jimmy Butler. So sinabi nga dati ni Anthony Edwards, gusto niyang makakalaban ang Golden State sa postseason para patahimikin si Draymond Green. Kahit naman talunin ni Anthony Edwards si Draymond, hindi naman mananahimik yun eh. Merong podcast yun. Si Jimmy Butler naman, biglang nawala ang playoff Jimmy. Kasi pati kakampi niya nawala din. Ang West Finals naman ng schedule May 21. PH time. Meron pang nasa 6 na araw na pahinga sina Anthony Edwards. Kailangan muna kasing matapos yung series ng Nuggets at Thunder. Yung panalo ng Minnesota, statement kasi sa West yun dahil yung mga core player nila nasa mid-20s pa lang. Tanging sina Gobert, Randle at Conley yung lagpas 30 years old. Si Randle may tuturing pa rin namang bata yun eh. Nasa 30 years old pa lang yun. Ang tagal pa naman ang tatakbuhin ng lineup ng Minnesota. Nasa average na 25 years old sina Edwards, McDaniels, Naz Reid at kahit si Alexander Walker. Pwede pang magkaroon ng improvement yung lineup ng Minnesota sa mga susunod na taon at kahit sa free agency mismo. Up ngayon ng 3-2 ang OKC naman kontra Nuggets. Nagbigay naman si Jokic ng warning na hindi nila basta-basta ibibigay yung Game 6 sa OKC, lalo na home court nila yun. Ngayon ginagawa na naman ng issue itong Denver Nuggets dahil tinitira na naman si Russell Westbrook. Based kasi kay Ramon Shelburne, may isang anonymous player na sinabing nagkaroon ng problema ang Nuggets dahil kay Westbrook. Tinawag kasing selfish player at teammate. Meron pang statement doon na last chance na ni Westbrook ngayon sa Nuggets na kapag nalaglag sila versus OKC sa Game 6, wala nang team ang kukuha sa kanya. Agad naman pinagtanggol ni Aaron Gordon si Russell Westbrook. Na hindi naman problema si Russell Westbrook sa locker room. Saka kung selfish si Westbrook, sana hindi siya nagpababa ng kontrata. Sinabi pa kasi sa report ni Ramon Shelburne na si Aaron Gordon yung isa sa mga player na nakasagutan ni Westbrook. Baka kasi sinabi ni Gordon, hindi na kita mabibigyan ng championship. Inamin rin kasi ni Gordon na meron silang disagreement ni Westbrook sa locker room, pero part yun ng pagiging teammate nila. Doon kasi nagsimula yung issue na nilabas ni Ramon Shelburne. At least si Westbrook nagpapakita kapag playoffs. Si Jamal Murray naman at si Jokic confident pa rin na makakapagpuwersa sila ng Game 7 sa OKC. Kaso dahil sa 3 games ni Jokic na hindi siya nakalaro ng maayos based sa stats, biglang nagmature yung OKC. Parang tinrain ng Nuggets yung Thunder sa postseason. Ang sinasabi nga sa kanila yung OKC, inexperience sa playoffs. Merong mga batak ng player doon, lalong tinrain pa ni na Jokic. Very confident si Jokic at si Jamal Murray na makukuha nila ang Game 6 para magkaroon ng Game 7. Pero para magawa nila yun, kailangan lumamang din yung bench nila or matapatan nila yung bench ng Thunder. Doon sila natatalo. Pangalawa, si MPJ makascore ulit ng maganda kasabay si Gordon. At kung mauulit ni Jokic yung Game 5 performance niya sa Game 6. Si MPJ kasi nag-a-average lang sa series versus Thunder ng 7.6 rebounds. Meron pang ang 0.6 assists, 28% sa field at 25% sa 3-point area. Lackluster ang bench ng Nuggets. Ang best game pa so far na MPJ Game 3. Meron 27 points, 8 rebounds at may isang assist naman. After nun, wala na. Talagang malalaglag doon ang Nuggets kung hindi siya i-score tulad ng ginagawa niya noong mga nakarang taon. May injury pa siya sa balikat. Wala din pamalit ang Denver kay MPJ mula sa bench nila. Pero kahit sino naman ang makatapat ni Edwards, may chance pa rin naman na MVP ulit ang makakatapat niya sa West Finals, 3 sunod na sa playoffs.